So parang pipino at ampalaya na mix. Hindi ko alam. Hello guys, welcome back sa ating new video. And so for this video, papakita ko sa inyo guys yung farm ng school. And then papakita ko na rin sa inyo yung mga area ng school at saka yung mga tinanim nila. Kasi sabi ko nga sa aking previous vlog na yung school ko is meron silang farm and then mga ilang hectares din tong area nila. At kaya sayang naman kung hahayaan lang ng ganun, kaya so nag-decide si director na taniman ng mga vegetables. So titingnan natin yung kung ano nga ba yung tinanim nilang mga vegetable. Tara! Ayan, so ito yung seedlings. Ayan, so si school director or si principal ang nagtatanim dyan. Ayan. Hindi ito paglalaki na yan. So ito na yung tatanim nila doon sa farm. Ayan, so hands-on sila. Hindi sila bumibili ng seedlings. Talagang tinatanim ni director. Si director mismo. Kasi nakikita ko siya minsan dito sa kanyang mini, ano ba tawag dito? Hindi ko alam ang tawag, basta ganyan. O, diba? So meron siya pa ganyan. So minsan pumunta rin ako ito, chine-check ko kasi pag wala si director, walang nagwa-water ng mga seedlings, so namamatay sila. O diba, nag-sprouting na sila. O. So tinanim lang yan nung last week. O, nakikita nyo ba? O, ganyan. O, ano ba to? Pipino? Hindi, parang hindi ko sure. Parang nasa kagubatan lang tayo. So ganyan talaga ang province life. Pag yung school mo is nasa province dito sa Thailand. So parang Pinas lang din, walang pagkakaiba. Pinas na Pinas 100%. Ayan. Pero syempre magkakaiba naman tayo ng gusto. Yung iba gusto nila doon sa city. Yung iba gusto naman lang sa province. Sa akin naman kung saan may trabaho, adi doon tayo, 'di ba? So kung may offer doon sa city in the future, pwede na naman tayong lumipat. Nakita yung sunset sa likod ko. Oh, 'di ba? So ganyan yung sunset ko every evening pag nagsa-cycling ako. Minsan maganda pa yung sky. Ayan, so ito guys, yung dormitory ng boys. O, 'di ba? Yung dormitory nila walang aircon, fan lang. Kaya medyo mainit-init din, especially this summer, mga April and March, April. Pero ang kagandahan dito, hindi naman palaging mainit kasi 'di ba mahangin siya, and then maraming punong kahoy, so malamig siya sa gabi. Magda-down sa 28 to 29 degrees Celsius. So maganda siya sa gabi, hindi kailangan ng aircon. Unlike sa Bangkok, kailangan mo talaga siguro ng aircon no, kasi mainit. Ayan, so ito naman yung farm. Yung bago lang to, kaka-cultivate lang nila. Titignan natin kung ano yung tinanim nila dyan. Tara. 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 Ayan, so ano nga ba yung tinanim nila dito? Ito, may sprouting na. Titignan natin. Doon lumaki naman ako sa farm, guys. Lumaki ako sa farm. Pero ano bang ano to? Sorry lumaki ako sa farm, pero pag maliit pa hindi ko makita kung ano ba to? Parang bango. Ang bango ng leaves naman niya. And guys, lumaki naman ako sa farm, your honor. Kaso hindi ko ma-determine kung anong gulay ba ito? Anong gulay to? I mean, ayan. Kasi ang bango eh. Ang bango ng leaves niya. Bakit ganun? Ang bango ng leaves niya. Oo, parang yung leaves niya parang peanut. Parang may peanut. Doon lumaki din ako sa farm. Oo, yun sinasabi ko sa inyo. Pero ang problema, hindi ko ma-determine kung ano to, anong to, kung anong gulay. Yun yung problema natin. Tignan nyo nga. Ayun, so ganito siya. Kasi pag pipino, alam ko ganito ang pipino. Pero pag yung ganito, parang ampalaya. So parang pipino at ampalaya na mix. Hindi ko alam. Titignan ulit natin. Ayan, so yun naman yung isa. Hindi ko alam, parang 'di ba? Pag kasi lumaki nga ako sa farm, yung alam ko, pag ganito yung round, pipino siya. Pero ganito naman ampalaya. Ano pa ba? Oo, ganito yung leaves niya. Ayan, so paki-comment down below naman kung anong gulay ito. O, di ba? Ayan, so tinaniman nila 'to. So meron kaming machine, bumili ng sariling machine. So itong ginagamit nila dito. Kasi dati damuhan talaga to, promise. Pero nag-decide si director na
lagyan or taniman ng mga gulay. Ayan yung mangga, ayan mangga yan. Oh. Nakikita yun ba yung mangga? Lapitan natin. Actually may bunga pa tong mangga na to eh. Yun oh. Hindi ko alam. Ito nga, tignan nyo nahulog oh, mangga oh. Kaso nga lang baby pa yan. Ayun oh. Andun sa pinaka sa taas oh. Kaso nga lang walang pangsungkit. Hindi naman aabot to oh. Hindi naman siya yung ano oh. Ba, hindi siya aabot doon. Ayan. Tignan naman yung sunset oh, di ba? So ganito yung sunset. Nakita niyo ganyan, 'di ba? Buhay probinsya talaga. Ayun nga, so dito na nga tayo oh. So sa aking pagkakaalam ata is, kung hindi ako nagkakamali is passion fruit daw to. Kasi may parang meron siyang pag ganun oh, may pag ganyan ito ganyan. Nakikita niyo ba? Ganyan. So passion fruit. Ayan. So passion fruit ata yung tinanim nila dito. Ayan. So hanggang doon sa dulo passion fruit yan. And kaya mas gusto ko tong school ko na to. Kasi ganito may farm sila at saka malaki yung area nila. So kung gusto ko lang mag-cycling around the school, pwede. Ayan. Kaso nga lang ang problema, pinaka main problem talaga dito is malayo talaga siya sa pag may gusto kong bilhin. Though meron namang store na malapit. Store, yung maliit na store lang talaga. So parang hindi ganun kalaki na store na parang mart. Kaya yun lang ang problema. Kaya every time na lalabas sila, tinatanong nila kung may gusto akong bilhin para sasama ako papunta doon sa supermarket kasi maraming pagpipilian doon, especially kasi pag bibili ako ng milk kasi mayroon mang binibenta silang milk dito sa store kaso nga lang tingi-tingi. Pag pupunta ka sa supermarket or sa 7-Eleven, pang 1 litro yung bibilhin ko or more than 1 liter, yun ang kagandahan. So yun lang siguro ang problema dito sa school ko na to. Pero pag i-rate ko siya ng 1 to 10, i-rate ko siya ng 8. So all in all, walang problema, maganda siya. Sabi ko nga kasi hindi naman bago na sa akin ang buhay probinsya kasi lumaki nga ako sa farm. Ayan, so hindi na bago sa atin tong buhay ng farm na ganito. At saka ang kagandahan din dito is yung hangin. Ayan, so medyo fresh din yung hangin dito kasi nga maraming mga trees around the area. Ayun. Yung mga may planong pupunta dito sa Thailand, siguro ang suggestion ko lang talaga, i-try nyo mag-apply lang, tapos kung saan yung school nyo, puntahan nyo, magpa-interview kayo ng online, tapos kung suits doon naman sa standard nyo, kunin nyo na kahit nasa probinsya. Kasi talaga pag bago ka dito sa Thailand, huwag ka munang mamili-mili. Ayan, kasi nga mauubusan ka ng visa unless marami kang pera. So walang problema. Pero pag yung kapos na katulad ko is kailangan mo talaga makahanap ng trabaho as soon as possible talaga. Ayan. O diba? So ganito lang. So maganda siya pag nasa probinsya ka. Especially pag supportive yung mga Thai teachers tapos yung director mo. Ganun. Supportive, it means kung may kailangan ka, paglalabas sila, tatawagin ka kung may bibilhin ka, ganun. And, ayan. Ayan, so thank you so much for watching. Don't forget to subscribe on my YouTube channel and of course follow my Facebook page. Okay, bye.